Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba, yung mga taong hindi masyadong maingay sa social media, hindi pala post ng achievements, hindi pala kwento ng problema. Pero pagdating sa resulta, sila pa yung pinaka-stable ang buhay. Tahimik lang, pero ang lalim ng pinaghuhugutan. Samantalang may mga tao na todo post, todo reklamo, todo explain sa mundo kung gaano sila ka-busy at ka-stress. Pero pag tiningnan mo, parang paikot-ikot lang sila sa parehong problema. Bakit kaya ganun? Bakit mas malakas ang taong tahimik ang laban? Kung nasa edad ka na 40 pataas, marahil naranasan mo na to. Yung panahon na hindi ka pwedeng magdrama kasi may pamilya kang binubuhay. Yung gusto mong magreklamo pero mas pinili mong magtrabaho na lang. Yung may gusto kang patunayan pero hindi mo na in-announce, ginawa mo na lang. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit ang tahimik na tao, yung hindi pala kwento, hindi pala justify, pero tuloy-tuloy lang, sila madalas ang tunay na malalakas. At hindi ito tungkol sa pagiging introvert o extrovert ha. Hindi ito personality type. Ito ay tungkol sa disiplina, emotional control, at malalim na pag-unawa sa buhay. Alam mo, may kakaibang power ang katahimikan. Isipin mo ang isang puno. Yung malaki, matatag, maraming sanga. Hindi naman yan lumaki sa isang araw. Hindi rin yan maingay habang lumalaki. Tahimik lang, pero ang ugat, palalim ng palalim, habang yung iba parang damo mabilis tumubo, mabilis din matuyo. Ganon din sa tao. Ang unang dahilan kung bakit malakas ang taong tahimik ang laban, kasi hindi nila inuubos ang energy nila sa pagpapaliwanag. Sa edad natin, na-realize na natin siguro na hindi lahat ng tao maiintindihan ka. Kahit anong explain mo, kung sarado ang isip, sarado talaga. Kaya yung tahimik na tao, hindi na siya nakikipag-argue para lang ma-validate. Hindi na siya nakikipag-kompetensya para lang mapansin. Imbes na magsalita, kumikilos siya. May kilala akong tatay na halos hindi mo maririnig magkwento ng sakripisyo niya. Hindi siya yung tipong magpo-post ng, para sa pamilya ko lahat ng ito. Pero araw-araw, maaga gumigising. Umuuwi pagod. Tahimik kumakain. Tahimik natutulog. Pero ang resulta, nakapagtapos ang mga anak. May sariling bahay. May respeto ang buong pamilya sa kanya. Hindi dahil maingay siya, kundi dahil consistent siya. Ang taong tahimik ang laban, hindi madaling madistract. Kasi hindi niya kailangang i-broadcast ang bawat hakbang niya. At kapag hindi mo kailangan ng approval ng iba, mas malaya ka, mas focus ka, mas steady ka. Napansin mo ba minsan kapag may plano ka, tapos kinwento mo agad sa maraming tao, parang nababawasan ang drive mo? Parang may parte ng utak mo na satisfied na kahit hindi pa nangyayari. Pero kapag tahimik ka lang, parang may apoy sa loob mo na gusto talagang patunayan hindi sa iba, kundi sa sarili mo. Yan ang lakas ng tahimik na tao. Internal ang motivation. Hindi siya umaasa sa palakpak. Hindi siya umaasa sa wow ang galing mo. Kasi alam niya, ang totoong laban, hindi naman sa labas, nasa loob. Yung disiplina mo sa sarili mo. Yung kaya mong bumangon kahit walang nakakaalam na nahirapan ka. Yung kaya mong ngumiti kahit ang bigat sa dibdib. Pangalawa, mas malakas ang taong tahimik ang laban kasi marunong siyang mag-control ng emosyon. Hindi ibig sabihin wala siyang nararamdaman. Hindi ibig sabihin hindi siya nasasaktan. Pero pinipili niya kung kailan siya magsasalita at kung kailan siya mananahimik. Sa edad natin, alam na natin na ang bawat salitang bibitawan mo may epekto. Isang maling salita, pwedeng makasira ng relasyon na ilang taon mong binuo. Isang padalos-dalos na desisyon, pwedeng magdulot ng problemang matagal mong pagsisisihan. Ang tahimik na tao, hindi siya agad-agad sumasabog. Pinoproseso niya muna. Pinapalamig niya muna ang isip niya bago siya umaksyon. At sa mundo na puno ng impulsive reactions, ang taong marunong maghintay ay may advantage. Isipin mo ang tubig. Kapag magulo, hindi mo makita ang ilalim. Pero kapag kalmado, malinaw. Ganon din ang isip ng taong marunong manahimik. Mas malinaw siyang mag-isip, mas tama ang desisyon. Pangatlo, mas malakas ang taong tahimik ang laban kasi hindi siya umaasa sa drama para maramdaman ang halaga niya. May mga tao kasing parang kailangan, laging may issue para may atensyon. Kapag tahimik ang buhay, nabobore sila. Pero ang taong tahimik ang laban, sanay sa ordinaryo, sanay sa routine, sanay sa consistency. At alam mo, ang totoong growth nangyayari sa ordinaryong araw, hindi sa highlight, hindi sa viral moment,
Nangyayari yan sa paulit-ulit na tamang desisyon, sa pag-iwas sa tukso, sa pag-prioritize ng tama kahit walang nakakakita. Sa edad 40, 50, 60 pataas, mas mahalaga na ang peace kaysa pride. Mas mahalaga na ang tahimik na gabi kaysa maingay na validation. At ang taong tahimik ang laban, naiintindihan na niya yan. Hindi niya kailangang patunayan na siya ang tama sa bawat argumento. Hindi niya kailangang sagutin lahat ng parinig. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay walang sagot. Pero sandali, baka iniisip mo, paano kung inaabuso ka na? Paano kung ina-underestimate ka kasi tahimik ka? Magandang tanong yan. Kasi ang pagiging tahimik ay hindi pagiging mahina. May malaking pagkakaiba ang kalmado sa takot. At dito pumapasok ang mas malalim na dahilan kung bakit ang taong tahimik ang laban ay may kakaibang tibay na hindi mo agad makikita sa ibabaw. May misconception kasi tayo minsan. Kapag tahimik ang tao, iniisip agad ng iba, mahina yan. Walang paninindigan. Walang kayang ipaglaban. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, ang tunay na lakas, hindi nasusukat sa lakas ng boses. Nasusukat yan sa lalim ng paninindigan. Yung taong tahimik ang laban, hindi siya basta-basta natitinag ng opinyon ng iba. Bakit? Kasi matagal na niyang kinilala ang sarili niya. Alam niya kung ano ang kaya niya. Alam niya rin ang limitasyon niya. At kapag kilala mo ang sarili mo, hindi ka na masyadong apektado sa ingay ng mundo. Sa edad natin, ilang beses na ba tayong napahiya? Ilang beses na ba tayong nagkamali? Ilang beses na ba tayong na-judge? Kung tutuusin, sapat na yon para masira ang confidence ng tao. Pero yung tahimik ang laban, ginagamit niya yon bilang training. Hindi niya kinukwento sa lahat ang bawat sugat niya. Pero bawat sugat, naging aral. Bawat pagkakamali, naging hakbang papunta sa mas matibay na version ng sarili niya. May isa pa akong napansin sa mga ganitong tao. Hindi sila madaling ma-pressure. Kasi hindi sila nakikipagkarera sa timeline ng iba. Hindi sila yung tipo na, ay 50 na ako, wala pa akong ganito. O kaya, si ganito may ganito na, ako wala pa. Tahimik lang sila sa lane nila, tuloy lang. Alam mo kung gaano kalaking stress ang nawawala kapag hindi mo kinukumpara ang sarili mo. Ang dami nating kabatch na iba-iba ang naging takbo ng buhay. May maagang umasenso, may na-delay, may nag-umpisa ulit sa gitna ng buhay. Pero yung tahimik ang laban, naiintindihan niya na ang buhay hindi sprint, marathon ito. Hindi niya kailangan mauna, ang mahalaga hindi siya tumitigil. Isa pa, ang taong tahimik ang laban, marunong siyang pumili ng laban. Hindi lahat pinapatulan, hindi lahat sinasagot. Hindi lahat ginagawang issue kasi alam niya, limitado ang energy. At sa edad natin, mas conscious na tayo kung saan natin ilalaan ang lakas natin. May mga pagkakataon na dati, papatol ka talaga. Sasagot ka talaga. Ipapamukha mo talaga na tama ka. Pero ngayon, minsan iisipin mo na lang, worth it ba? Kung ang kapalit ng pagsagot mo ay puyat, stress, at gulo sa isip, minsan mas pipiliin mo na lang ang katahimikan. Hindi dahil wala kang sagot, kundi dahil mas mahalaga ang peace mo. At dito mo makikita ang isa pang lakas ng tahimik na tao. Hindi siya controlled ng ego. Hindi niya kailangang manalo sa lahat ng argumento para maramdaman na may halaga siya. Hindi niya kailangang hiyain ang iba para lang tumaas ang sarili niya. May kakaibang confidence ang ganitong tao, tahimik pero buo, hindi showy pero solid. Isipin mo yung mga lolo't lola natin, hindi sila maingay magpayo. Hindi sila todo explain ng philosophy sa buhay, pero kapag nagsalita sila, may bigat. Bakit? Kasi ang dami na nilang dinaanan, at karamihan doon, tahimik nilang kinaya. Ang taong tahimik ang laban, mas malalim din makaramdam, hindi siya reactive. Reflective siya, kapag may problema, hindi agad sisigaw. Uupo muna, mag-iisip, minsan maglalakad mag-isa, hahayaan lumipas ang init ng emosyon bago magdesisyon. At alam mo, sa dami ng desisyon na kailangan gawin sa edad natin sa pamilya, sa trabaho, sa pera, napakalaking advantage ng may malinaw na isip. Hindi ka nadadala ng galit. Hindi ka nadadala ng takot. Mas strategic ka. May isa pa. Ang taong tahimik ang laban, madalas hindi naghahanap ng simpatiya. Hindi ibig sabihin hindi siya nangangailangan ng tulong ha. Pero hindi siya yung tipo na ikakalat ang problema para lang makakuha ng atensyon. Pinipili niya kung kanino siya magbubukas. At kadalasan iilan lang. Sa totoo lang,
Habang tumatanda tayo, mas nagiging maliit ang circle natin. At hindi na quantity ang hinahanap natin, quality na. Yung may isang tao kang pwedeng kausapin ng totoo, isang taong makakaintindi kahit hindi mo buuin ang kwento. Ang tahimik na tao, mas pinapahalagahan niya ang ganitong klaseng koneksyon. Hindi siya maingay sa lahat, pero totoo sa iilan. At dahil dito, mas protektado rin ang energy niya. Hindi siya laging drained. Hindi siya laging emotionally pagod. Kasi hindi niya hinahayaang lahat may access sa kanya. Ngayon baka may naglalaro sa isip mo. Paano kung nasanay ako na maingay? Paano kung expressive talaga ako? Walang masama doon. Ang punto dito hindi ang volume ng boses. Ang punto ay kung saan nanggagaling ang lakas mo. Kung ang lakas mo ay galing sa approval ng iba, madali kang mawasak kapag nawala ang palakpak. Pero kung ang lakas mo ay galing sa loob sa values mo, sa prinsipyo mo, sa pananampalataya mo kahit walang makakita, tuloy ka. At dito nagiging ibang klaseng tibay ang taong tahimik ang laban. Kasi hindi siya dependent sa external validation. Kahit hindi siya trending, kahit hindi siya napapansin, kahit hindi siya kinikilala, tuloy lang siya. Parang ilaw sa loob ng bahay, hindi man kita sa labas, pero nagbibigay ng liwanag sa loob. At para sa pamilya niya, sapat na yon. Sa huli, ang tahimik na laban ay hindi tungkol sa pagtatago. Hindi ito tungkol sa pag-iwas. Ito ay tungkol sa pagpili. Pagpili kung saan ka magsasalita. Pagpili kung saan ka lalaban, at higit sa lahat, pagpili na patatagin ang sarili mo kahit walang audience. Kaya kung isa ka sa mga taong hindi maingay, pero patuloy na lumalaban, patuloy na bumabangon, patuloy na gumagawa ng tama kahit mahirap, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka mahina. Sa totoo lang, malamang isa ka sa pinakamatatag. At kung pakiramdam mo minsan hindi ka napapansin, tandaan mo ito. Ang mga pinakamalalim na ugat, hindi nakikita sa ibabaw. Pero sila ang dahilan kung bakit hindi natutumba ang puno kahit may bagyo. Manatili kang kalmado, manatili kang totoo. Hindi kailangan ipagsigawan ng lakas. Minsan, sapat na alam mo sa sarili mo na kaya mo. Kung may naalala kang bahagi ng buhay mo habang nakikinig ka, ikwento mo sa comments. Gusto kong marinig ang mga tahimik na kwento na bihira ninyong ibahagi. At kung nakatulong ito sa'yo kahit konti, i-like mo ang video at mag-subscribe ka para mas marami pa tayong ganitong kwentuhan. Tandaan mo, hindi palaging maingay ang tunay na lakas. Madalas, tahimik lang, pero hindi natitinag. At habang patuloy ang buhay, patuloy ka lang din. Isang hakbang, isang araw, tahimik pero matatag. May isa pang bagay na bihirang pag-usapan tungkol sa taong tahimik ang laban. Sila yung klase ng tao na hindi agad sumusuko kahit hindi nila sinasabi na nahihirapan na sila. Hindi sila dramatic. Hindi sila yung tipong mag-a-announce na pagod na ako. Pero sa loob, may laban na tahimik na tumatakbo araw-araw. Minsan nga, sila pa yung hindi mo mapapansin na may pinagdadaanan pala. Nakangiti. Present sa mga okasyon. Maayos kausap. Pero pag uwi sa bahay, doon nila hinaharap ang totoong emosyon. Tahimik na pagdarasal. Tahimik na pag-iisip sa dilim. Tahimik na pagbangon kinabukasan. At alam mo kung bakit malakas sila. Kasi hindi nila hinahayaan na kontrolin sila ng panandaliang emosyon. Sa edad natin, alam na natin na ang buhay hindi puro high. May low talaga. May season ng kasaganaan, may season ng paghihigpit. May panahon ng tagumpay, may panahon ng pag-a-adjust. Ang taong tahimik ang laban, hindi siya madaling ma-intimidate ng season ng iba. Kung ang kapitbahay may bagong sasakyan, good for them. Kung ang kabatch mo nasa abroad at mukhang masaya sa pictures, good for them. Hindi siya madaling mainggit kasi alam niya, hindi niya alam ang buong kwento sa likod ng larawan. May maturity na kasama ang katahimikan. Kasi kapag tahimik ka, mas nakikinig ka. At kapag mas nakikinig ka, mas natututo ka. Hindi ka laging naghihintay ng pagkakataon para magsalita. Mas interesado ka na maintindihan ang sitwasyon bago magbigay ng opinyon. Sa pamilya, malaking bagay ito. Ilang beses na ba na may misunderstanding na sana naiwasan kung may isang taong naghintay muna bago sumagot? Yung tahimik ang laban, madalas siya yung nagiging shock absorber. Hindi dahil siya ang pinakamahina, kundi dahil siya ang pinakamay control. At hindi madaling magkaroon ng self-control ha. Lalo na kung nasasaktan ka. Lalo na kung may injustice.
lalo na kung may taong paulit-ulit kang minamaliit. Pero ang taong tahimik ang laban, hindi niya hinahayaang diktahan ng galit ang karakter niya. Iniisip niya muna, anong klaseng tao ba ang gusto kong maging? Hindi lang, paano ko siya gagantihan? Malaking level na yon ng growth. At isa pa, ang taong tahimik ang laban, mas malakas ang faith, kung hindi man sa relihiyon, sa prinsipyo ng buhay. May paniniwala siya na hindi kailangang ipagsigawan ang kabutihan. May tiwala siya na darating din ang tamang bunga sa tamang panahon. Parang magsasaka, hindi niya huhukayin araw-araw ang lupa para tingnan kung tumutubo na ba ang binhi. Alam niya, may proseso. May panahon ng paghihintay, may panahon ng pagdidilig, at may panahon ng pag-aani. Ganon din ang tahimik na tao. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya desperado sa resulta. Consistent lang siya sa ginagawa niya. At pansinin mo, sa mga taong ganito, may kakaibang aura ng kapayapaan. Hindi sila perfect. May bad days din. May moments na gusto rin nilang sumabog, pero mas pinipili nilang maging steady kaysa maging spectacle. Sa totoo lang, habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na ang tunay na kayamanan ay hindi lang pera. Ito ay maayos na tulog, tahimik na isip, pamilyang buo, relasyong hindi puno ng drama. At ang taong tahimik ang laban, mas malaki ang tsansa na ma-achieve ang ganitong klaseng buhay. Hindi dahil maswerte siya, kundi dahil hindi niya pinapakain ang gulo. Hindi niya pinalalaki ang issue, hindi niya ginagawang entertainment ang problema. May mga laban sa buhay na hindi kailangan ipakita sa mundo. May mga panalangin na mas mabisa kapag tahimik. May mga pangarap na mas malakas kapag hindi muna sinasabi. Kaya kung ikaw ito yung hindi pala post, hindi pala reklamo, pero araw-araw kumakayod, nag-a-adjust, natututo, nagpipigil, nagmamahal kahit hindi napapansin, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang tahimik mong consistency, mas mabigat pa kaysa sa maingay na motivation na panandalian lang. At kung sakaling may mga pagkakataon na napapagod ka rin, tandaan mo, hindi masama magpahinga. Ang tahimik na tao hindi robot. Tao rin yan. Ang kaibahan lang, kapag nagpahinga siya, hindi siya sumusuko. Nagre-recharge lang. May dignidad ang taong marunong manahimik. May lalim ang taong hindi agad nagre-react. At may kakaibang lakas ang taong kaya ang sarili niya kahit walang audience. Sa dulo ng lahat, ang buhay hindi naman paramihan ng nakapansin sa'yo. Hindi ito paramihan ng likes, hindi ito palakasan ng boses. Ang buhay ay patatagan ng loob. At ang tahimik na laban, yan ang laban na madalas na nanalo sa huli. Kaya magpatuloy ka lang. Hindi kailangan ng spotlight para magningning. Minsan sapat na ang ilaw na dala mo sa loob mo. At habang patuloy ang araw, patuloy ka rin. Tahimik, matatag, at mas malakas kaysa sa iniisip mo. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung saan umaabot tong channel na to.